Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po. Dito po sa Tambayan Makabayan. Nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento po. Samahan nyo po inyong lingkod. Siyempre po, magandang umaga po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay. Talaga pong kalat na po sa social media at talagang nakita po natin ang nangyari po sa ating pong mga OFW sa nakita po natin botohan na talagang nagkaroon po ng napakarami pong question at sinasabi po talagang nag-uumpisa na po kaya ang dayaan mga tambay. At dito po sinagot po kasi ni chairman ni COMELEC chairman na George Erwin Garcia na sinadya raw po talaga nila ang nangyari. Dahil po mismo raw po ay talagang hindi raw po muna nila ibibigay ang talagang actual na ibinoto natin o yung pinaka-resibo o receipt na makikita natin sa ating binoto ay naging random lang daw po. At makikita lang daw po natin yung sinasabi po na QR code ay pagkatapos na raw po ng halalan mga tambay. Pero sinagot naman po ito. Kumakalat din po sa social media ang sagot at ang sinasabi po ng isang IT expert at isang abogado na si Attorney Harold Paz Respicio ni Attorney Harold. Ito po ang sagot ni Harold na kumakalat sa social media. May sagot din po siya sa COMELEC mga tambay. Pakinggan po natin si Attorney Harold. Ito po. Pakinggan po natin. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rinirecord sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Kung yung number one suspect na... Mga tambay, sinagot na po ng ni Attorney Respicio. Mga tambay, totoo naman yun mahirap pong dayain at mahirap pong bilhin ang boto na isang OFW. Katulad po na sinasabi ni Commissioner na George, mga tambay, ni Chairman George, ni Attorney. Nakita nyo po, mahirap pong dayain ang OFW at nahirap pong bilhin ang boto. Wala pong vote buying na nagaganap po sa mga OFW, mga tambay. Napakahirap po bumili ng boto riyan, mga tambay. Kaya sinasabi po pinalalabas po ni attorney, ni Chairman George Garcia, malabo po sa sabaw ng posisyon na yun po, yung sinasabi po na binabago po nila at ayaw po nilang ipakita muna sa ngayon yung binoto ng isang botante na katulad ng OFW, ay malabo po yun. Hindi po katanggap-tanggap yun. Parang kinitil mo po ang Bill of Rights. Nasa batas natin yan Bill of Rights di ba? Kararapatan po natin yan. Yung ating boto ay napaka-importante po yan. Hindi mo pwedeng kitilin yan. Hindi mo pwedeng gipitin yan. At yung sinasabi mo, hindi katanggap-tanggap sa amin yon na kikitilin mo. Tapos na ang halalan, saka pa lang namin malalaman. At kami, babalik pa ulit sa COMELEC. Babalik pa kami ulit sa inyo para lang malaman namin kung sino binoto namin, itong mga OFW. At lalong-lalo na, baka ganyan din ang gawin sa Mayo, sa ating bansa. Di ba? Ibang klase. Kaya nga sinasabi ni Attorney Respicio, sagutin mo ngayon yan, COMELEC Chairman. Ano sinasabi? Talagang may access kayo ng dayaan. Chairman Garcia, ano sinasabi? Kontrolado nyo po pala talaga ang dayaan. Ayon kay Attorney Harold Respicio. Nasa COMELEC po pala ang kontrol ng dayaan sa halalan. Nakita nyo po, dahil gamit po ay online voting. Lalo-lalo po dito po sa ginagawa ngayon sa OFW. Nasa inyo po pala ang kontrol ng dayaan.
nagbigay pa po ang isang abogado dahil siya ay expert. Ibinase niya pa nga sa current, 'di ba? Sa mga current currency natin, na mga crypto, 'di ba? Yung mga usong-uso ngayon, 'di ba? Diyan yan pa nga binase na talagang kung diyan mo ibe-base o itutulad, baka nga hindi raw pumadaya. Pero, mahirap naman daw kasing pigilan din yan. Dahil nga ang isang dayaan, mga katambay, yung sinasabing vote buying, ay malabo naman po mangyari yan sa mga OFW. Totoo naman po yun. Hindi po kayang silawin sa pera ang mga OFW. Di po ba? Mahirap po. Kaya yung sinasabi ni Chairman Garcia, malabo po sa sabaw ng posisyon. Yung sinasabi na isang convicted ng child abuse na si Franz Castro. Mga kabayan. Di po ba? Nakita nyo po? Kaya dito po, sunog na sunog po si Chairman George Garcia. Magkakaproblema po ito. At sana po aksyonan po ito ng mga abogado po natin. At intayin po natin. Hindi pa po natin nakikita na umaaksyon sila Glenn Chong, sila Attorney Glenn Chong, sila Attorney Torion, sila Attorney Vic, sila Attorney Marcoleta, di ba? Sila Anthony Lambino, di ba? At marami pa, sila Attorney Topacio, di ba? At yung mga politiko po, sana po aksyonan po nila ito, yung nangyayari po sa OFW. Dahil dito ay pwede po nilang isama sa magrereklamo, lalong-lalo po sa ang expert. Dapat po isama, at dapat din po magreklamo rin po ito sa Supreme Court hangga't maaari. Itong si Attorney Respicio ay isama po nila dahil isa po itong expert. Isa pong expert ito sa IT. At talaga may kaalaman po ito, lalong-lalo po sa ginagamit pong PCOS machine natin. At yung sinasabing QR code, mga katambay, ay may kaalaman po dyan ng isang abogado na si Attorney Respicio, mga katambay. Sana po mapigilan ito. Mapigilan po ito dahil ito napakalaki pong pandaraya ito kung ito po may katotohanan ng sinasabi ni Attorney Respicio na talagang ang dayaan po ay kontrolado ng isang chairman, ng COMELEC chairman, ng COMELEC. Sa pangunguna po ng chairman na si George Erwin Garcia ay kontrolado nila ang dayaan. Tahasang sinasabi po ni Attorney Paz Respicio, mga katambay, ni Attorney Harold, mga katambay. Tingnan po natin kung ano naman po ang isasagot ng isang chairman Garcia dahil po kinasuhan po yan. Ang sagot po kasi sa mga aligasyon, di ba, nakita naman po natin ang isinasagot po sa aligasyon ng isang abogado na expert na si Attorney Respicio, ano po ang sinasagot? Akusasyon? Kaso, kinakasuhan. Gusto pa nga ipadisbar yan Nakita nyo po, nakikita na ni Attorney Respicio ang problema na pwedeng mangyari at pwedeng lumaganap o pwedeng yung dayaan ay mangyari doon sa kanyang nakikita na ginagawa ng COMELEC. Ano po ang isinasagot ng COMELEC? Panggigipit. Pagpapabagsak pa sa isang Respicio, sa isang abogado. Kinasuhan. Gustong madisbar. At gusto rin matanggal ang kanyang mga lisensya, katulad ng kanyang pagiging IT expert. Ganyan po ang ginawa ng isang chairman, Garcia, mga tambay. Ngayon, nakikita po ng sambayan ng Pilipino naman na lahat ng sinasabi ni Attorney Respicio ay nakakatotoo. Sa mata ng mga Pilipino, sa mata ng OFW, ay 100% nakikita nila na tumatama lahat ang akusasyon ng isang abogado na si Attorney Harold Respicio. Tumatama po Yung sinasabi pong nakikitang may posibilidad at malaking posibilidad na nakawan o hindi. Nakawan na po ito. Masasabi natin nakawan dahil ninanakaw po ang ating boto, ang ating karapatan. Ito na nga lang ang ating karapatan na pwede nating baguhin ang sistema ng ating politika sa ating bansa. Pero ninanakaw pa nila. Pag nanakaw po yan di umano. Kasi mismo meron na po isang abogado, meron na po isang expert na nagpapatotoo. Pero ayaw po nilang pansinin. Bagkus ginigipit pa nila. Bakit? Dahil gusto talaga nilang mandaya. Ganun po ba, mga kababayan?
Kaya kailangan po rito, wag po natin tantanan ito mga tambay at kailangan po kalampagin natin ang COMELEC at kalampagin din po natin ang makakatulong po sa atin. Lalong-lalo na po ang mga abogado na magagaling na concern po sa ating boto at concern din po sa pagbabago ng ating bansa dahil sa laganap na korupsyon at mga siyempre sa pamumulitika at siyempre ang ginawa nilang paghuhudas sa isang Pilipino at dating Pangulo na ipinamigay na parang hayop ay kailangan po natin imbestigahan yan pag nakapasok po. Kailangan po kasi makapasok ang pambato po ng pamilya Duterte, ng dating Pangulong Duterte. Diyan po magkakaroon ng parehas na imbestigasyon. Sa lahat ng hindi natin nakita at hindi nila ginawang imbestigasyon, mangyayari lang po yan pag nabago na po ang mga mata, ang muka ng politiko sa ating bansa, lalong-lalo yung mga nakaupo sa 19th Congress. Kailangan po mabago ang sistema riyan dahil nahandyan po ang kauna-unahang ugat daw ayon sa Vice President. Ugat ng korupsyon, nangunguna. Diyan daw po nag-uumpisa ang korupsyon. Diyan sa institusyon na yan, yang Senado at Kamara, ayon sa Vice President, dahil nasaksihan ng kanyang dalawang mata ang grabe raw po talamak na korupsyon diyan. Mismo ang Vice President ang nakasaksi. Kaya nga po gustong-gusto siyang pa-impeach dahil sa dami na natuklasan niya, ay kailangan siyang ma-impeach. Hindi mo ba mga tambay? Kaya dito po, sunog na sunog po rito si attorney, si Chairman Garcia ay sunog na sunog po. Dahil hindi po siya expert. Ang expert po pagdating po rito sa mga PCOS machine, sa mga makina na ginagamitan ng internet, at yung sinasabi nga meron pang QR code, ay expert na expert po yan ni Attorney Harold Respicio. Kaya mas paniniwalaan po ng taong bayan ang sinasabi po ni Attorney Respicio dahil yan po ay kanyang expert. Expertise niya po yan si Attorney Chairman George Garcia, ang nakikita po kasi ng taong bayan dyan. Ang nakikita po natin dyan ay siya po ay abogado po. Dati po siyang abogado ng Pangulong Marcos, lalong-lalo na po nung kasagsagan, di po ba, na nagpuprotesta sila nung panahon na sila'y tinalo ng Vice President Leni Robredo. Sila po ang puspusan na dumidepensa po, talagang ipinaglalaban nila na sila po ay nadaya. Yan po, nangunguna po dyan si Attorney Chairman Erwin Garcia, mga tambay. Kasama po dyan si Attorney Vic Rodriguez. Kaya lang, nakita ni Attorney Vic ang hindi magandang tinatahak ng ating bansa na papunta na sa basurahan at hindi niya nakita ang mga pinangako ng Pangulong Marcos, ang kanyang mga agenda na gagawin sa ating bansa ay hindi nakita ng isang Attorney Vic. Kaya kumalas siya. Iniwanan niya dahil hindi kaya ng kanyang konsensya ng isang commander-in-chief na kanyang pinaglilingkuran ay talaga palang may issue yata ng polboron. At mismo na siya ang nagpuprosige na ikaw ay magpa-drug test na hair follicle drug test. Pero tigas po ang tanggi ng Malacanang. Hindi po nila gagawin yan dahil may itinatago yata sila. Kaya hindi nila gagawin, mga kababayan. Yan po mga kababayan, ang napakaganda po na sinabi po ni Attorney Harold Respicio na talagang yung nangyayari po na anomalya sa ating mga kababayan na OFW ay pinatotohanan na po ni Attorney Respicio na nasa COMELEC pala di umano ayon kay Attorney Respicio ang dayaan. Sila ang may control daw po ng dayaan ayon kay Attorney Respicio. Sila ang may control mula umpisa hanggang katapusan ng botohan. Kontrolado daw pala nila ang dayaan, mga kababayan. Kaya ang tanong ni Kamanong, nagtatanong, how much? How much? Mga kababayan, how much? Magkano kaya? At ang isa pang tanong ni Kamanong, mga kababayan, madadagdagan kaya? Madadagdagan kaya ang isang hello? Pumutok na po kasi yan. Yung hello Garci,
Hello, Andy! At madadagdagan na naman ba ng hello, Garcia? Nagtatanong lang si Kamanong. Napakarami pong hello. Hello, Garcia. Hello, Andy. Ngayon kaya, ganun din. Meron naman pong madadagdagan sa history ng Comelec na hello, Garcia. Nagtatanong lang po si Kamanong, mga kababayan. Ayan po ang kumakalat po sa social media. Si Attorney Harold Respicio, yan po ang kanyang matindi pong paratang sa Comelec na napakatinding dayaan at sila mismo ang gagawa raw nito ay ang Comelec kung gugustuhin nila, mga kababayan. Bago po tayo magtapos, thank you po muna. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po. Shoutout po. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Gercio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisug, California, USA. Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. At Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming salamat po sa mga biyaya. At shoutout po sa mga nagpapa-shoutout po nating mga kababayan. Thank you po. Shoutout po. Tisoy Roa, 9453. Rafaela De Los Santos ng Canada. RROTV na official, Buhay Construction, OFW ng Riyadh, ng Tagaloguna. Akari Nagoya ng Japan. Lolita Haki. Amelita Gasmen. Marvin Rona, Giovanni Ayunan. Kitty Hello. DMTV na Macau. DMTV Macau. Ako si Pilam, Chad de Guzman, Lima Maladil, Joselito Edgar Bilyan, Linda Arsenio, Asuncion Padilla, Seni Maclay, Ali Pereira, Lolita Chu, Nimo Dayan, Rolly Pineda, Nesh Bayen, Jocelyn Peria, Elegio Noronio, Pearl Mendoza, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi ng Akiman Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Zenaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariela Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Benvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D. UAE ng OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Reggie Kayamashita ng Japan, Alex Sanuse ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA Livestream, Jasmine Jimena, at Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Ambincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nikos ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW ng Saudi and Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe,
Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, at Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, Jan Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa ng United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabizo, Victoria Denvor ng Netherlands, at syempre po kila Baby Roman at kay Baby ano pangalan nito isa? Si Isa. Baby Isa at Baby Roman ng Cagayan. Shoutout. Mabuhay po kayo at ingatan nawa. Ingatan nawa po mga kababayan. Shoutout po. At thank you po. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng ating bansa. Ingatan nawa po. Shoutout po. Mabuhay po tayong lahat. At shoutout din po sa ating mga kababayan OFW, mga Pilipino sa buong mundo. Na may Pilipino, may OFW, mabuhay po kayo. Shoutout po at mabuhay po ang ating mga bagong bayani. At thank you po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At syempre po mga kabayan, huwag po nating kalimutan na lagi po nating isama sa ating mga panalangin at dasal na mabigyan pa po ng mahabang buhay, kalakasan, syempre po pag-iingat at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte na ipinamigay po na parang hayop ng ating gobyerno. Maraming salamat po mga kabayan. At thank you po. Sa muli po, paalam po muna. Bye-bye.